Shabbat Shalom. We're going to continue our topic on the issue of salvation, the relationship between works, salvation, works, and faith, or faith, salvation, and works. So, mahalaga pag-usapan natin kay marami po talagang mga teachings and doctrines na hindi malinaw, no? So, kailangan alisin natin yung magulo na mga hindi malinaw na paliwanag. So let's pray. Abba Elohim, thank you for giving us the time to study your Torah, your word, and spend time with each other and keep your Shabbat holy. May you give us the enlightenment, the anointing of the Ruach HaKodesh, so that I can explain one of the most important doctrine in the Bible, which is about salvation and how it relates to our faith and the works. So may you be blessed, may you be honored in our midst today. Bishop Yeshua, we pray. Papahiram nga ng extension wire, Mosh, kaya malubat na tong laptop ko. So ituloy lang natin, no, na ang purpose natin is kailangan mag-clear out yung mga teaching, no? Alam nyo naman ang Christianity, napakaraming klaseng interpretation. Hindi mo malaman sino yung eksakto. So, sa aking pagsusuri, sorry na lang, madalas, karamihan ng teaching ng Christianity, kung hindi kulang, ah, hindi pa rin sumobra kasi hindi ka pwedeng sumobra kay kulang. Hindi tumatama, no? At hindi siya kompleto. So, that's because there is no sound background sa Torah, sa 5 books of the Bible. So all the rest of the Bible ay nanggagaling yan sa Torah. So kumbaga sa building, hindi ka magtatayo ng building, umpisahan mo agad sa 3rd floor. Umpisahan mo sa pundasyon. So madalas, dahil walang pundasyon sa Torah, kanya-kanya ng interpretasyon. So lahat ng bagay na nasa New Testament, mga konsepto, may pinanggalingan yan sa Old Testament. So ang Christianity, ang kanilang palaging tinitingnan, ang New Testament lang, dito na. Kaya, kumbaga sa ugat, hindi nila matrace yung ugat. So, yung Christianity kasi branch na yan eh. Ang Torah mo yung puno. So, balikan natin yung puno. Tapos, subaybayan mo yung puno, ugat, hanggang sa branch. So, yung gawin natin. Tagalog na lang ako ngayon, tsaka English. Pasensya na ka doon, ha? Usaraman ka din eh. So, madalas, ang teaching na naririnig natin ay tungkol sa salvation versus works, or faith versus works, or works versus faith. So, ito yung mga para bang ang gulo-gulo na para bang hindi ka naligtas sa pamagitan ng gawa, sa pamagitan ng pananampalataya. Ano ngayon ang gagawin mo kung wala nang gawa? May gagawin ba o wala na? Sabi nila meron. So, pag sinabang meron, ano yung gagawin? Ito yung mga sinabi ni Pablo, ng Holy Spirit. Kasama ba dyan ang commandments? So, palagi ang commandments talaga yung naiipit na winawala. Pilit talagang iwawala. So, yun po yung ipaglalaban natin, no? Kumbaga, yun po yung defender tayo ng, we are the defenders of Torah. We're trying, kaya may kasabihan na, if you defend the truth will defend you. No? Kung i-depensa mo ay mali, sikapin mong
gusto mong patunayan maging tama, parang abogado, na yung tama gawing mali, yung mali gawing tama, yung itim gawing puti, yung puti gawing itim, hindi naman po tayo abogado. Tayo po ay theologian. Tayo ay mga believers. No? Believers ng Diyos ng Israel. So, yan po ang pagkakaiba. So basically, salvation is the preservation from or deliverance from harm, ruin, or loss. So it comes from the word salvation in Hebrew means Yeshua. Yeshua. Hindi, yung Yehoshua, pangalan na yon. Pangalan na yon na kasama ng Ama. Ang mga secret namer, yun ang gusto nila. Yung Yehoshua o Yeshua, Yahshua, na siya ay si Yeshua. Pero kung sabihin mo plainly, meaning lang talaga, the word salvation, Yeshua talaga yan. So, hindi natin topic yan, yung secret name, no? So, ang salvation comes from the word Yasha. Diba? Matagpuan mo ito sa Matthew chapter 1 na sinabi ng Angel Gabriel na, "And you shall name this boy Yeshua, for he will Yasha his people, for he shall save his people." The same word is used, the verb is used, the noun is used. So the root word of Yeshua is Yasha, which means to rescue, to deliver, to protect, to save, to give victory. Kumbaga, ni-rescue ka. The best example would be yung pag-rescue ni Yahweh sa Israel, sa Egypt. Sabi niya, "I will redeem you with an outstretched arm." Paano niya ni-rescue ang Israel sa Egypt? Di ba? Prinotektahan niya, hinango niya, dinepensa niya against their enemy, pinatawid sila sa galing sa Egypt, papunta sa dagat, at pinatay yung kanilang kaaway. Ang resulta ay tagumpay. Yun po ang iyang meaning ng salvation. So, kumbaga, action word siya, hindi siya one-time event. It's something that is being repeated, nauulit, paulit-ulit. So, pero pagdating yung kay Yeshua, the Passover, iba naman yon. Kasi ang instruction naman nun is, kung sino man ang maglagay ng dugo sa hambana ng kanilang pintuan, ang mga tao na nasa loob ng bahay ay maliligtas. So that is saved by faith. Yun ang saved by faith. Naligtas ka dahil sa sumunod ka sa instruction ng Diyos. Kaya nga sabi, the angel of death will pass over. Hindi siya dadalaw sa iyo, dadaan lang siya, pero hindi siya dadalaw. Dumaan lang. Kung alam niyo yung kwento, kung sino yung hindi sumunod sa instruction, maging Israelites, maging Egyptian, maging Gentiles, lahat ng hindi sumunod, walang faith. Hindi sumunod, walang faith eh. Walang faith sa sinabi ng Diyos. Walang faith sa dugo ng kordero, lahat ng iyon ay namatay. Yun yung saved by faith. So, spiritual salvation yun. Ang kasunod nun ay physical salvation. Pareho magkasama yan, ha? Huwag niyong paghiwalayan ang physical at spiritual. Ito ay kaugalian ng mga Greek, hinihiwalay yung physical at spiritual. Kaya pag sinabi, gusto ko pumunta ng langit, nawawala na tuloy yung earth. Pinag-ihiwalay eh. Kumbaga, parang ikaw ba, mahiwalay ka ba sa espiritu mo? Sa anino mo? Diba? Hindi pwedeng hiwalay. So merong spiritual side ang salvation, merong physical side.
So the concept is preserve. Ma-preserve ka in the end for a purpose. Kumbaga, mananatili kang saved. Kumbaga, mananatili kang ligtas. So, ilang beses ba ang niligtas ng Diyos ang Israel sa wilderness? Marami pong beses. Niligtas sila mula sa pagka-alipin muna, spiritual, physical bondage. Kaya nga, bago nangyari ang tinatawag na Passover, ang tinatawag ng Diyos ng kanyang sarili, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Israel, ni Jacob. Pero simula nung lumayas na sila pinalaya sila sa Egypt, iba na yung tawag niya sa sarili niya. Ang tawag niya na, ako si Yahweh Elohim na nagpalaya sa inyo mula sa pagka-alipin. Ganun na siya magpakilala. So, ibig sabihin, it's an historical event that has going to may impact yan 2,000 years in advance. The type and shadow, the picture, na salvation provided by the Lamb of God that takes away the sins of the world, si Yeshua Mashiach. In fact, to those of you na nagse-celebrate ng Passover, pwede bang palakasin to para hindi ako sumigaw? Palakasin lang ng volume. Sina? Palakasin mo nga yung volume para hindi ako sisigaw. Bawal sa akin sumigaw eh. Number, smile. Smile na to. Number 1 pala. Number 1. So, yan. Okay, thank you. So, yung Passover, tinatawag na Haggadah, or Haggadah means the storytelling. It's a yearly feast na may participation ang lahat, buong pamilya, pati anak. And you notice carefully na ang Passover is, the pinaka-motive niya is to remember what happened in Egypt. In fact, para hindi mo malimutan ang lahat, ay gumagamit ito ng mnemonic, tinatawag na memory 5 senses of your memory. Di ba? Sinasabi, napapakinggan, nakikita, hinahawakan, inaamoy pa, at nararamdaman pa, may inahawakan mo pa. Para hindi mo na talaga malimutan. In fact, hindi ka pwedeng tawaging Torah keeper kung hindi ka nagse-celebrate ng Passover. Because that's the main, kumbaga, event na nangyari sa history. Ang paglikas, ang pag-ahon sa pagkaalipin. So, truth number 1, inaalaw ng Diyos ang maging alipin ang tao. So, principle yun. So, Egypt, pag sinabing Egypt, ang meaning ng Egypt is Mitzrayim. It means to constrict or makipot na daan. No? Ang context niyan is ayaw kang palabasin, pinipigil ka palagi, ayaw kang palayain. Yun ang Egypt. Kaya nga ang mundong ito ay tinuturing na Egypt, the world system. Diba, ayaw ni Satanas na mapalaya ka mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ayaw ka rin niya magbago ang kaisipan mo. Ayaw ni Satanas yun. Ayaw niya yung lumago ka. Ayaw niya lahat ng negatibo. Yun ang tinatawag na Egypt in a spiritual sense of the word. Kaya it's only in Mount Sinai, which is during the Feast of Unleavened Bread onwards, ay malapit na mag-Shavuot, yung Feast of Pentecost or the giving of the Torah, 49 days later, nasabi niya, I will take you to be my own people.
Ibig sabihin, hindi ka pwede maging anak ng Diyos, bayan ng Diyos, pag hindi ka muna pinaahon mula sa Egypto. Ibig sabihin, there's no way you can serve God without being first set free from the slavery of the world. So I remember my experience, 1993. Umaten ako ng Christian service dito sa Makati, Victory Christian Fellowship. Dinala ako ng mga kasama ko. At sabi ng pastor, sino yung tatanggap kay Jesus as Lord and Savior? Taas ang kamay. Sundin yung prayer. Punta sa harapan, kausapin ko kayo. From then on, nagbabasa na ako ng Bible. Walang hokus-pokus. No? Nagbago na ang buhay ko. Nagbago na yung kaisipan ko. Ibig sabihin, the chains of slavery was broken by the power of Yeshua. Pero, nagsimula pa lamang yung aking journey. That's the point. Nagsimula pa lang, may magandang plano ang Diyos. Kumbaga po, there is a better way of life na ino-offer ng Diyos. A far, far better than what's in the world. And it's been 30 years now. At napatunayan ko, talagang napakaganda po ng plano ng Diyos. Okay, so faith. What is faith? The word faith is emunah. It comes from the word amen. And it also means faithfulness, steadiness, and trustworthiness. Trustfulness. So, or if there's, kung tama lang yung, kung ako maglagay, kasi faith is an action word. So if there's a word, a verb, walang verb form ng faith sa English eh. Pero ako mag-invento ako ng word. Ito, original sa akin to. Faithing. Brother, keep on painting. Mamaya, painting na maging painting. Painting. Kumbaga, tuloy-tuloy mo yung faith mo. Huwag kang tumigil. Kasi pag tumigil yung faith mo, hindi na yan faithing. Kumbaga, belief na lang yan. Belief. Naniniwala ka na lang, pero hindi ka na nagtitiwala. So iba yung naniniwala, nagtitiwala, tumitiwala, tiwala na. No? So, pag nasa ministry ka, maintindihan mo yon na pag wala ng kamaasahan na ibang tao, at titingala ka lang, ikaw na bahala, Panginoon. At God will always rescue you from your situation. Parang si Job, one of the best example ay si Job. Si Job ay kilalang dumaan sa maraming pagsubok, pero tuloy-tuloy yung paniniwala niya, di ba? Minsan, pati yung asawa niya, bumigay na at sinabi, huwag ka na magtiwala dyan sa Diyos. Sa dami mong pagsubok. Sabi ni Job, magtitiwala lang ba ako kung mabuti yung bagay, hindi pa sa ganito? Alam natin yung kwento, sa bandang huli, mas lalo pang pinagpala si Job. Okay, so I learned something new this week that, sinare ko to kay Florence, that if you look at the Hebrew word for faith, it starts with the aleph mem, and it's the word for mother, ima. So what is the relationship with the word im to emunah, mother? So sabi ng isang Hebrew scholar, sabi niya, faith is like a mother who nurture you, who provide you, who keep you in His steadfast love. So nagustuhan ni Floren, sabi niya kay Moshe, mula ngayon, tawagin mo ako Ima. Okay, tumalab. Maganda. Maganda naman eh. Ako Aba kasi ang tawag sa akin. Di Ima, para may iba naman. Nay! Maganda tayo, no? So yeah, to have confidence, faith is the substance of
things hoped for, the evidence of things. Confidence, assurance, loyalty, certainty, no? So, kumbaga, matibay na paniniwala. Siguro, pamilyar kayo sa kanta na, Anima Ami, Anima Ami, Be mo na shalama. Alam niyo yung kanta na yan, ang original pala niyan, hindi siya masayang kanta. Malungkot yan na kanta. Ginagamit yan ng isang rabbi, papunta siya sa concentration camp na papatayin na sila ng mga Nazi. The lesson is, yung kanta na yan, kinakanta nila, Anima Amin. I believe, Anima Amin, with perfect faith, Be'emuna Shalama, that Messiah will come. It's during those stout times, during those darkest moments ng kanilang buhay na magmamarcha na sila ng mga German soldier papunta sa concentration camp at papatayin na, kinakanta nila yung kanta na yan. Ibig sabihin, nagtitiwala sila na iligtas pa rin sila ng Messiah. With Be'emuna Shalama. With perfect faith, we still believe. I still believe. Pero ngayon, masayang kanta, no? Masaya na siya, no? Oh, at least alam na natin na malungkot pala yung kanta na yan. So, sa mga music dyan, gawin yung malungkot yung kanta na yan ulit. Di ba? Okay. One of the best example of faith, simulan natin ha, kasi ang topic natin faith, salvation, and works. What is perfect faith? What does it mean that Yeshua has perfect faith? Yeshua speaks of personal maturity, experience, and trust in God's character and sovereignty. In fact, he goes further, trust in Elohim, trust in me. So, how can we trust Yeshua? Because we believe Yeshua is the Word of God. His Word forms the firm foundation that our lives are built upon. So, sabi nga, He is the same yesterday, today, forever. 2 Timothy 2:13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. There is nobody on earth we can trust wholeheartedly to be completely truthful, faithful, steady. We can trust Yeshua to be everything He says He is forever. Sabi niya nga, I will be with you always, even until the end of times. So, kaya tayo in love kay Yeshua kasi wala pong taong pwedeng magbigay sa atin yan. Siya lang. So, yung faith, yung Yeshua's faithfulness, so now let's talk about saving faith. Ang faith na nakakaligtas. Marami pong tao naniniwala sa Diyos, pero nakita mo yung buhay nila, hindi naman sila nabubuhay na parang ligtas. So, ibig sabihin, hindi totoong paniwala yun. Kasi, maaari hindi pa sila binayaan ng kaunawaan, no? So, kawawa. Ephesians chapter 2, verse 9. By faith, you have been saved by grace through faith. Ikaw ay naligtas sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya. Regalo ng Diyos. So, kumbaga, sa atin pa, yung faith na yon na magtiwala ka, bigay pa rin ng Diyos. Yun yung sinasabi, hindi sa'yo yan, regalo ng Diyos yan. Tanggapin mo na lang yung regalo. So, basic steps yan sa salvation, tinuturo yan sa lahat ng simbahan. Na regalo nga ng Diyos yan.
So, maaari tayong lahat nandito ay biniyayaan ng regalo na yan, no? At nung dumating sa iyo yan, tinanggap mo. Kaya nagpatuloy ka. Saving faith. Pero ang karugtong noon is, sabi doon, you are saved by grace through faith, not of your works, that you can boast. Hindi sa pamagitan ng iyong gawa, sariling gawa, regalo ng Diyos na ibig sabihin. Kumbaga, hindi ikaw ang naghanap sa Diyos. Siya yung natagpuan ka niya. May sinasabi parang ganito, hinahanap ko yung Torah, pero actually, hindi ko nga mahanap dahil hindi ko alam eh. It is the Torah that found me. Ibig sabihin, biniyayaan ako ng Diyos na makilala ko ang Torah. Regalo pa rin ng Diyos yun. So, hindi lahat ng tao biniyayaan ng ganyan. Kaya nga, binigyan ko ng halaga dahil pambihira lang yan. Kumbaga, katulad nyo, depende yan sa value na binibigay nyo sa isang bagay. Gaano po ba kahalaga itong Torah sa buhay mo? Kasi sa akin, ito yung pinakamahalaga. Kasi dahil sa Torah, makikilala ko ang Diyos. Dahil sa Torah, yung relasyon ko sa Diyos titibay. Dahil sa Torah, liliwanag ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Kaya, ito nga tinatawag na more than silver and gold. No? Higit pa daw ito sa kayamanan, sa ginto at pera. Nandiyan na lahat. So, we are His workmanship created in Messiah Yeshua for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Dahan-dahanin natin ha. You are saved by grace through faith. Maliwanag. It is the gift of God. Regalo ng Diyos. Hindi galing sa iyo, hindi ikaw nag-initiate, hindi kung sino man pastor o sino man, talagang pinili ka ng Diyos na makilala mo siya. Dumating sa time mo, kung ano man yung edad mo, dumating sa iyo yan. Kasi tinakda niya na yan na ibigay sa iyo. So in my case, I was 23 years old. So ewan ko sa inyo kung ilang taon kayo nung dumating sa inyo yan. Pero ito yung kasunod. For we are His workmanship. Tayo daw ay kanyang maggawa. Mga gawa. Created in Messiah for good works. Ibig sabihin, sa plano ng Diyos, ikaw ay maligtas sa pamagitan ng biyaya dahil una pa man, nakikita na ng Diyos na lalakad ka sa mabuting gawa. You will walk in them. Ibig sabihin, may kasunod talaga na gawa. Pagkatapos mong tanggapin ang salvation, meron talagang mangyayaring mabuti. Ano yon? Workmanship created in Messiah for good works. Kung i-theologize natin, you were saved for good works. Hindi ka saved by good works. Iba yung saved by good works. Saved for good works. Kumbaga, the purpose kung bakit ka niligtas ng Diyos, kasi magbe-bear ka, magproproduce ka ng mabuting gawa. Amen. Yung dating gawa na hindi mo magawa. Yung gusto mong bumait, hindi mo magawa. Gusto mong alisin yung bisyo, hindi mo magawa. Pero sa tulong niya, nagagawa mo ito. Sa tulong niya. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa, katulad ng pag-fellowship. Kayo ba nung Katoliko, nagsisimba ba kayo? Nagro-rosaryo ba kayo? Kami nga, 2 beses lang sa isang taon, nagpupunta sa simbahan ng Katoliko.
Christmas lang, tsaka mahal na araw. Tapos sasaw-saw lang konti ng tubig. Ayos na. Walang kabuluhan eh. Pero, nung tinanggap ko si Yeshua as Lord and Savior, may nagbago. May espiritong nagbago. Kumbaga, the chains of yung in slavery. That's the best example. Yung slavery, yung power, yung grip, alam mo yung kapit ng sin. Yung tinatawag, you're no longer under the law of sin and death. Tinanggal ng Diyos yung power ng sin. Para, kasi sabi niya, sabi niya, you were created in Messiah. Nilikha ka sa pamagitan daw ni Yeshua. Alam niyo ba ang plano ng Diyos about isa sa atin? Yung ultimate plan, yung naka-finished product. Alam mo ba ano yung nakikita ng Diyos? Maging katulad ka ni Yeshua. Ngayon ba katulad na ba tayo ni Yeshua? Medyo lang. Medyo lang. Hindi pa tayo katulad ni Yeshua. Kasi kung katulad ka ni Yeshua, memorize mo na yung the entire Bible. Because Yeshua is the Word of God. We are on the process. Kumbaga, we are being molded into that. We are being conformed from glory to glory. So again, true faith is to accept the gift of God. Then, the purpose is to bear good works. Ang gusto natin i-define ngayon is, ano ba yung good works? Good works ba yung magsimba ka? Ang good works yung mag-pray ka? Ano yung mabuting gawa? Kasi, iba-iba ang definition ng tao kung ano yung mabuti. So, the Bible is very precise. Dapat maliwanag kung ano yung sabi nga, faith without works is dead. So, faith in action. Sabi rito, sa Revelation 20 verse 12, I saw the dead, great, small, standing before the throne, and there were open books, and one of them was the book of life. And the dead were judged according to their works, deeds, as recorded in the book. So, ang mga taong ito ay hinusgahan, judged, based on their works. Okay. Alam niyo yung in the general sense of the word, yung salitang mitzvah, can you say mitzvah? Sa Judaism, or yung Jewish understanding, yung salitang mitzvah, practically, mitzvah is a commandment. A commandment, pag ito ay sinunod mo, ang tawag nito sa mga Jewish culture is good deed. So good work is always meaning pagsunod sa commandment ng Diyos. Ba't hindi sinabi ni Paul? Sinabi ni Paul maraming beses, hindi lang natin magets. Sabi niya, the commandment is good. The commandment is holy. The commandment is just. Yung mga sinabi niya. Let your light shine. Let your light shine that they may see your good works and glorify your
Father which is in heaven. Yeah. Paano masabi na ang ilaw mo ay, di ba ang context nito, si Yeshua is talking to his disciples in the Mount of Beatitudes. At sinasabi niya, tinatawag na Sermon on the Mount. Bakit siya tinawag na Sermon on the Mount? Kasi dito, si Yeshua now is the new Moses. He is a prophet greater than Moses. He is now teaching the disciple the deeper understanding of the Torah. In Matthew chapter 5, sinabi niya, I have come not to abolish the Torah, but to fulfill the Torah by giving the proper meaning and understanding. Sa Matthew 5:17. Sa Matthew 5:16, bago niya sinabi yun, sinabi niya, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in. Di ba, kababasa lang natin that you are saved by grace through faith for good works. So dapat, magre-resulta ng good works. The point, mga kapatid, Yeshua was not a Gentile. He is a Torah-keeping rabbi. He know what good work is. He know what light is. So the Jewish understanding of this is found in Proverbs chapter 20, verse 20 to 23. Verse 23. For the commandment is a lamp, and the Torah is light. Ang commandment daw ay lampara, ang Torah daw ay ilaw, liwanag. Saan mo matagpuan yung salitang liwanag? Sa Genesis 1 verse 3. Let there be light. So dito, dinefine ng Book of Proverbs ay ang pagsunod mo sa commandment, ang resulta nito ay kaliwanagan. The light that others will see is the Torah. Ibig sabihin, pag tama yung pagsunod mo sa Torah, nakikita sa bunga mo. Umiilaw ka. Hindi ka ilaw na parang may flashlight sa ulo, ha? Ibig sabihin, in a spiritual sense of the word, lumiliwanag ang buhay mo sa katotohanan. Ano ba yung nagagawa ng ilaw? The word is a lamp unto my path. Ginagabay ka. Path. Kasi marami pong paths. Marami pong daan. Ginagabay ka sa tamang daan. Hindi po yung Sierra yung tamang daan, ha? Original na daan. Kundi sa daan ng kaliwanagan. Ano yung kaliwanagan? The Torah is light and the commandment is the lamp. So tuwing nagsasyabat ka, lumiliwanag ang buhay mo sa katotohanan. Sa realidad ng buhay. Lumaliwanag na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ako, ilang years na ako nagsasyabat. 19 years. Hanggang ngayon, excited pa rin ako magsyabat. Bakit? Maliwanag siya. Kumbaga, sobrang subok na talagang bibless ka ng Panginoon. Kaya patuloy siya lumiliwanag. So, dahil doon, ano yung resulta? Ang buhay ko nagliliwanag sa iba. Dahil sa akin, na-influensya ko yung ibang tao magsyabat. Dahil, so sabi niya, let your light shine. Nakikita ng tao. Totoo nga, no? Totoo pala, pinagpapala pag nagsasyabat. Totoo pala, pag nagtutura ka, binibless ka ng Panginoon. So patuloy kang nagiging liwanag.
Ang opposite ng liwanag is dilim. So, pag hindi nag-match yung bunga sa buhay mo, kaya may mga Torah keeper na masasabing hindi masyadong lumiliwanag. Bakit? Kasi hindi nakikita sa kanilang gawa ang totoong liwanag ng Torah. Kumbaga, ano ba yung medyo, kung makulimlim, di ba? Hindi talaga parang Meralco. Ako Meralco ako eh. Hindi, ibig sabihin, promotor ako ng Torah eh. Kumbaga, proven na yan. Dahil 19 years na nga po, ang pruweba na meron bang wala namang lumapit sa akin ng pastor na senior namin ng Torah. Alam mo, Pastor Ay, simula nung tinuruan mo kami mag-Shabbat, nasira yung buhay ko. Wala po. Kung pakinggan mo yung mga testimony nila, subok talaga, lumiliwanag. Ibig sabihin, totoo po ang salita ng Diyos. Okay. So, mitzvah. So, ang mitzvah po, ano yung mitzvah? Commandment. Pag sinunod mo yung commandment, anong tawag nito? Good work. Any commandment na nag-obey ka is considered na good work. Sa Torah, napakaraming commandment. Ang commandment po na binigay ng Diyos, whether you agree or not, whether you sympathize with it or not, it will remain a commandment. In fact, the goal and purpose of God for Israel is through the medium of the mitzvah. Ibig sabihin, ang connection mo sa Diyos, pinadaan talaga sa commandment. Kaya the word mitzvah, to connect. Saba. Parang ganito. Saba, to connect. Mitzvah, connection. Saan ang connection mo? Sa nag-command. Sa nag-command, commander, nag-command, through the commandment, pag sinunod mo yung command, magkaisa na kayo ng commander. Naintindihan niyo? That's the Torah, mga kapatid. Mitzvah talaga ang batayan ng Diyos para malaman mo na sa kalooban ka ng Diyos. Katulad ngayon, paano natin malaman na sa kalooban pa tayo ng Diyos? Nandito pa tayo eh. Nagsasyabat pa tayo eh. Magkaisa pa rin tayo. Nasa kalooban pa tayo ng Diyos. Kumbaga, malayo pa yung mararating. Nasa realidad pa rin tayo. Okay. Word pointing dito sa Proverbs 6:20. My son, keep the commandments of your father and forsake not the Torah of your mother. Veni, keep the mitzvah abeka, forsake not the Torah imeka. Bind them continually in your heart and tie them in your neck. Pag sinabi mong itali mo ang Torah sa iyong leeg, anong ibig sabihin? Pag tinatali yung leeg, anong ibig sabihin? Di ba ang tinatali is leg? Pag tinatali mo yung aso mo, yung iring, ano yung iring? Usa. Ibig sabihin, sunod-sunuran siya sa'yo. Wala siyang magawa, hindi ko sunod sa'yo. Ito yung tinatawag ng mga kapatid, the yoke of the kingdom of God. Alam mo ba,
pinaka-battle cry ng Jewish faith is Shema. Anong meaning ng Shema? Just do it. Sa atin ba? Just do it. Hear and pakinggan mo, gawin mo. Huwag mo nang patagalin mag-obey. No? So, alam mo, every time na mag-pray ka ng Shema, Shema Israel, standing order yun ni Yahweh sa'yo. Yung commander, sino yung commander? Si Yahweh, pinadaan kay Moises, sa pamagitan ng commandment, makarating sa'yo, pag nag-submit ka ng commandment, iisa na kayo ng commander. Ang tawag nito, mga kapatid, is taking the yoke of the kingdom. Alam mo yung yoke? Pamatok, burden. Tingnan nyo ako, word pictures tayo. Tingnan mo sa dalawang baka na nakipamato para sabay-sabay nilang magawa ang mabigat ng pasanin, dalawa sila yung sasalo sa bigat para magawa nila yung pag-araro. Sabi ni Yeshua, take my yoke upon you. Yeah? Come to me, all you labor and are heavily laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart. You shall find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is... So Yeshua talks about pamatok. He's talking about this. So, ibig sabihin, sa Jewish understanding, no, sa Jewish context, the yoke, it's the mitzvah, mga kapatid. Yung burden mo to obey God. Sabi nga rito, itali mo na sa neeg mo. Obligado kang mag-obey. Kasi, alipin ka ng Diyos. Hindi ka na alipin ng mundo. Bago na yung Diyos mo. You were bought with a price. You are servants to whom you obey. Ikaw ay alipin kung sino yung inobey mo. Kaya di ba, may mga tao alipin sa bisyo, hindi nila maputol-putol. Bakit? Kasi, nagpalipin sila eh. Pero, sabi ng Diyos, ako yung gawin mong kumbaga, sikapin mo ng pagsunod, mabigat man, pasanin mo. Kakayanin mo yan. My yoke is easy and my burden is light. For I am meek and lowly, you shall find rest for your souls. So, tignan mo sa illustration. Sino yung nag-take ng yoke? Di ba yung baka? Siya yung tumanggap ng bigat na pasanin. So, take my yoke upon you. Sino nung tinatong mga disipulo? Pasanin mo ang bigat ng pagsunod sa Diyos. Hindi naman madali sumunod sa Diyos eh. Pero ngayon, pinasan mo na, sino na yung nagpo-control sa yoke? Ikaw pa ba o yung nasa likod mong nagtutulak? I-analyze mo mabuti yung kwento niya. Ibig sabihin, once na tinanggap mo ang Diyos, I will take the yoke of obeying God. Maging magaan lahat. Bakit? Siya na yung nagigiya sa buhay mo. Siya na yung nagkokontrol sa pag-araro. Pero nag-aararo kayo magkasama. Ibig sabihin, may gawa pa rin. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Kaya po, kumbaga, busy ka para sa karya ng Diyos. Kung alam nyo lang kung gaano ka busy, madami po tayong ginagawa. Mga advanced planning, no? Puro kingdom, mga kingdom priority. May nakalista na dito mga sinong pastor yung pupuntahan ko.
kanina nakakuha naman akong invitation. Pastor, December 17, meron kaming gawain. Punta po kayo. Yes. Open late. Pwede. No? So, naintindihan nyo ba? Mitzvah is, ano yung mitzvah? Commandment. Pag nag-obey ka sa commandment, anong tawag doon? Mabuting gawa. So you are now saved for good works. So tama na yung nilalakad mo. Kasi nagpo-produce ka na ng good works. Kasi huhusgahan tayo sa bandang huli sa iyong mga ginagawa. Kaya minsan, pabiro kong sinasabi, kung bukod tangi ang na-obey mo, sabat na lang eh. Parang kumbaga sa eskwela, pasado pa rin. Kasi ito yung pinaka-major na commandment eh. Kung tingnan mo yung 10 commandments, ito yung nasa gitna. Ito talaga yung pinaka-sentro ng 10 commandments is the Shabbat. Pag nawala ang Shabbat sa isang believer, sigurado mawawala na rin yung ibang commandment. Mawawala na rin yun. Diba? So, sulat nyo mabuti yung sinasabi ko ha. May final exam tayo. Si San Pedro yung magbibigay sa inyo ng exam. Bago kayo makapasok sa kanya ng Diyos. So faith is an acceptance of something that is true. Works. Faith is confidence, complete trust, confidence in the finished work of Yeshua. Ang kasunod, work, something done, made, commandment, mitzvah, good deed. So maliwanag. Pag may tama yung faith mo, nagkikip ka ng commandments, nagproproduce na ng good works. Ang good works mo, ang gumagabay noon is the commandment. Anong pagkaiba noon sa mga hindi natuturo ng Torah? Good works becomes the Christian definition of church activities. So pag hindi Torah yung mindset mo, ang good works sa Christianity is umattend ka ng Christian program, tumulong ka sa mga gawain sa simbahan, tumulong ka sa pag-assist sa ministry, all these things, tinawag din itong good works, which is true, pero kulang. May kulang kung wala yung mitzvah. That's the point. Ako, pinaglalaban ko yung commandment ng Diyos eh. Yun ang pinaglalaban ko palagi. So works, the things we do, the actions we take that demonstrate our faith or lack of faith in the salvation provided by Yeshua. So ang works, nagde-demonstrate kung matibay yung faith mo or kulang yung faith mo. Halimbawa, ang isang Torah keeper, kahit Shabbat, nagninegosyo. Anong tawag dyan? Kulang yung faith mo. Kasi may tiwala ka sa sarili mo. Kumbaga, hindi pa ang Diyos talaga ang kumukontrol sa'yo. Ang mundo pa yung nagkukontrol sa'yo. Eh, you receive what you get. So, kumbaga, hindi na po saklaw ko yun. Ako, dito, trabaho, nagtuturo ako ng tamang katuruan. Pag ito in-apply mo, depende sa resulta yan. Kung in-apply mo, hindi. Basta, sa mata ng Diyos, tinuro ko. Tinuro ko na maayos. Kasi kung walang magtuturo, ano mangyari? Kung walang teacher, hindi wala kang matutunan. Kaya mahirap yung mga alam problema sa Messianic. Yung lahat gusto maging leader. Ayaw ko magpasakot yan. Kaya ko to.
Sabi ng isa, ako din. Kanya-kanya. Kasi walang respeto sa mga leader na mga tinawag ng Diyos. Pero, tingnan mo yung kanilang mga bunga. Kaya mga kapatid, ako, I'm proud to say na may bunga ho talaga ako. Kahit Luzon, Visayas, Mindanao, umikot ka, may bunga, may sabi mo, itong kongregasyon namin, sino nag-share sa amin ng tura? Si Brother Ay. Kaya nabuo to. Si Brother Ay. Yung ibang Mesianic na sabi, kami magaling, mahusay, ganito. Kaya yung bunga mo. Diba? By our fruit you shall know them. Sabi nga sa inyo, maraming naninira sa akin mga Mesianic eh. Bandang huli, napapahiya lang po sila kasi nandito pa rin ako hanggang ngayon, nagbubunga pa rin sila, wala na. Nangamatay na yung iba. Okay. I have faith and I work. Show me your faith without works. I will show you my faith by my works. You see that faith worked together with works, and by the works of faith was made complete. So nakita mo, hindi siya grace versus faith, faith versus grace, faith versus works, work versus faith. Ito po yung sa mga theology na magulo eh. Your faith worked together with his works. By the works of his faith was made perfect. Hindi ko sila pinag-aaway, kundi magkasama po sila. Kumbaga isang dimension sila. Yung pagliligtas sa iyo, yung mabuting gawa, pananampalataya, sabay-sabay po sila nagtatrabaho. Kaya, sa Dumaguete, pumunta ako last year sa isang grupo na sinisiran ko din ng Tura, malapit sa airport. Alam nila darating ako, Pastor, kung darating ka, imbitahin ko yung mga Baptist para makinig sa'yo. Pero ang gusto nilang usapan, ganito, Pastor, magsalita ka, magsasalita din sila. Kumbaga, debate ang gusto. Kaya ako naman, kung yan talaga ang gusto nila, pagbigyan natin. Pero ako, hindi ako pikon sa debate. Kasi talo yung pikon doon. Makikita mo yung bunga eh. Kung sino yung pikon, yun yung makita mo sa bunga niya pa lang, baksak na siya. Sa debate, makita mo kung sino yung pikon. Yung magagalit dyan, yun yung pangit na espiritu. So, ako una nagsalita. Dumating yung Baptist, may dalang Biblia, tsaka gumaganon-ganon pa parang kabayo. Excited talaga yung parang tumayo. Hindi pa naman basta-bastang tao. Yung may-ari ng Rusi, yung pabrika ng Rusi, nandun kasi yung grupo sa Dumaguete Airport, yung Rusi, yung harap nun, nandun yung mga Mesianic na sinusubaybayan ko. Dumating yung ng Rusi. Paulit-ulit lang. Naligtas ka ba sa pamagitan ng pananampalataya o gawa? Sabi ni Pablo, sa pamagitan ng gawa. O sabi niyo, tingnan mo, maliligtas ka sa pananampalataya, hindi sa gawa. So, hindi na kailangan yung gawa. Pinakita na naman yung verse na mga ganito, tungkol sa good works, good works, good works. Babalikan niyan lang talaga yung kay Pablo, kay Paul sa Galacia. Faith, 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 faith. Faith lang lagi yun. Faith lang talaga ang magliligtas sa'yo, hindi gawa. Paikot-ikot lang siya doon hanggat sa tumitindi na yung usapin, tumayo na yung ibang kapatira na nagsabi. So sa ibig mong sabihin, wala na yung 10 Commandments? Sasagutin niya pa rin. Hindi ka maliligtas sa pamagitan ng gawa ng kautusan. So wala na.
Ang ibig sabihin ng ni Pablo is, una pa man, kahit si Pablo, Hudyo, siya na yung pinakamagaling na Torah keeper. Siya ang pinakamagaling, mahusay na Torah keeper sa buong mundo. Pero ganun pa man, hindi siya naligtas ng Torah. Kasi ang Torah, hindi yung kaligtasan. Ang kaligtasan ay si Yeshua. Kaya sabi niya, hindi siya pamagitan ng pagsunod sa Torah ang kaligtasan, kundi yung nagbayad ng kasalanan. Pero pagkatapos mong tanggapin si Yeshua, may kautusan pa rin. May commandments pa rin. Yun ang pagkaiba. Tumitigil na kasi sila doon. Sa doon lang. Bakit? Yun ang gusto nila eh. Yun ang gusto nila eh. Kaya, ito, subukan nyo ha. Pag may share kayo tungkol sa law, sa Torah, sa commandment, ang unang bubuluklatin ng mga Christian is the book of Galatians. Wala silang ibabata sa iyo kundi Galatia, Galatia, Galatia. Iikot lang yan sa Galatia. Kahit saan ka pupunta, iikot lang sa Galatia. Bakit? Yun lang kasi yung alam nila. Hanggang doon lang kasi yung kaalaman nila at yun lang ang tinuro sa kanila. Mga kawawa po sila. Galatia lang ba ang libro sa Biblia? Napakadami pong 5 books of Moses. This book of the law shall not depart of thy mouth. You shall meditate on this day and night, and you shall be careful to do everything that is written in it, so that you may make your way successful and prosperous. Pero kinukon nila yung mga verse na yan. Kumbaga, wala ho silang matibay na pundasyon. Mapalad po tayo, may matibay tayo na pundasyon, mga kapatid. Sabi ni Yeshua, pag ang pundasyon mo ay nakatayo sa buhangin, pagdating ng araw, mawawash out lahat yan. Pero kung ang pundasyon mo ay sa matibay na bato, kahit bumaha pa yan, mananatili ang nakatayo. Kaya, mapalad tayo na nakasumpong na ng Torah, mga kapatid. Matibay na yung pundasyon natin. Alam mo yung faith, hindi yung tipong sabi nga ni James, ang taong nagdadalawang isip ay parang sa alon, kung saan yung alon, nadadala siya kung saan yung ihip ng alon. Tayo ba ay may tura, sunod na linggo, walang tura, sunod, wala na naman, meron na naman, may tura na, ganun ba tayo? Hindi po, matibay po tayo. Alam mo, hindi faith yun kung nagbabago-bago ka. Hindi na faith ang tawag. Doubt na ang tawag doon. Kung kilala niyo ako, kung ilang taon niyo na ako kilala, nagbago ba yung stand ko sa Torah? Hindi po, tumitibay pa lalo. Ididepensa ko pa yung Torah. Abogado ako ng Torah. Ididepensa ko yung Torah. Kahit saan. Kahit saan, kahit sino, pwede kong idepensa. Sabi ko sa inyo, dinala namin yung Torah sa Kongreso, sa Senado. Dinipensa namin yan. Bakit? Matibay yan. Sabi ng Torah, those who believe and uphold the Torah will not stumble. Hindi ka matitinag. Kasi kung nagbabago-bago ka ng isip, ibig sabihin, hindi ka pa faithful. Ang Sabat, magbabago ba yan? Hindi na po magbabago yan. Forever na po yan. From week to week, forever na yan. Ang festival, magbabago ba yan? Forever po yan. How long is forever? A long time. It's infinity. Bakit? Ang nagbigay kasi forever. Alam mo ba yung kingdom na sinasabi ng Biblia? Is the kingdom of forever. Dadalhin ng Diyos ang sinumang
faithful saint sa kingdom ng forever. Ang question, qualified ka ba sumama sa forever? Alam mo ba, di ba? The kingdom is forever and ever and ever. Alam mo ba yung millennial kingdom? 1,000 years po yan, di ba? After 1,000 years, forever na po yan. Yun yung Shmini at Seret. Yung 7 days of Sukkot speaks of the Feast of Tabernacle. Yung 8th day of Sukkot is the new beginning for eternity. Ang question, lahat ba ng tao dadalhin ng Diyos sa kingdom of forever? Or sino lang yung mga pinili niya dalhin niya sa forever? Okay. Para malaman natin, let's play the game. Gusto niyo mag-play the game? Let's play the game of forever. Ang gagawin nyo, mag-isip kayo ng tao, kung may forever, sino yung gusto mong makasama? Ay, kinikilig. Ha? Okay. Hindi, isulat nyo ha. Isulat nyo to, kasi may matutunan kayo dito. Kung bibigay sa iyo ng Diyos ang kaharian na forever na makasama siya, sino yung isasama mo doon? Lista mo sino yung number 1. Si Puying, si Moshe. Sino yung mga kapatiran na gusto mo makasama? Si Joji, si Alvin Tanda, si Alvin Bata. Okay, the point is, isasama mo ba lahat ng tao? Isasama mo ba yung kapitbahay mong chismosa? Isasama mo ba yung kapitbahay mo na mauwi na masama ang ugali? Isama mo ba yan sa forever? Ha? Isasama mo ba yung tao, mga bastos sa karya ng forever? Ano yung sagot? Hindi mo isasama. Kung gusto mo ng peace of mind, ang isama mo lang yung alam mong magkasundo ka. Kasi pareho kayo. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat ng believer isasama ng Diyos. Isasama ba ng Diyos yung ayaw sa commandment niya? Ang commandment, that's, kumbaga, alam mo ba ang commandment, yan ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Ang pangarap ng Diyos para sa iyo, ang kalooban ng Diyos na para sa iyo, is you keep the commandments. Because if you keep the commandments, it will keep you, it will conform you to His image. The goal and purpose of the law is to refine the human being. Maging banal siya, maging disiplinado siya, maging maayos ang buhay niya. Yun ang Torah, mga kapatid. Masama ba yan? Pastor, masama ba yan? Bakit kinukutya mo kami na sumusunod sa commandments? Masama ba maging masunurin sa commandments ng Diyos? Masama ba magiging banal? Dahil banal ang Diyos? Iyon nga ang kalooban ng Diyos eh. So ngayon, tingnan natin the other side. Siyempre, kung ikaw masunurin sa commandment, susunod sa commandment, naniniwala, may kasama-sama tayong sumusunod, isasama tayo ng Diyos. Paano yung mga ayaw? Ayaw ko sa commandment, ayaw kong sumunod, galit din ako sa mga nakikip ng commandment. Isasama ka ng Diyos sa karya niya? So, yung lista mo ng forever, kasama ba yung mga marites na kapitbahay mo? Excuse me, marites. Hindi mo isasama, di ba? Kaya nga, pag nagsama-sama tayo, parang tuwang-tuwa tayo pag nagsama-sama, di ba? Bakit? Nagkakaisa tayo, nagkakasundo yung espiritu natin eh. Kahit yung ugali natin, iba-iba. Hindi naman pare-pareho ugali natin eh. May maldito, maldita pa rin. May mabait, medyo mabait.
Hindi pa naman tayo perfect eh. Pero, but in general, masaya tayo pag nagsama-sama, di ba? Kasi, good works, ang opposite ng good works is lawlessness. Good works is lawfulness. Pag sinabing lawful, alam mo sa Davao City, pag pumunta ka sa pinaka-highway, nagalagay doon, ang mga Dabawenyo ay masunurin sa batas. Nagalagay doon. Nagalagay doon, masunurin sa batas. Wala kang makita sa Metro Manila niyan. Sabi ko sa iyo, ang kaharian ay merong batas. Ang hari, tagapatupad ng batas, at sumusunod siya sa sarili niyang batas. Ang hari, kahit batas niyang galing sa kanya, hindi niya pwedeng baliin ang kanyang, no one is above the law. So nakita niyo yung pinaka-greatest deception sa church ngayon is the teaching that there is no more law. Sino ang author ng lawlessness? Sino yung tinawag the spirit of lawlessness? It's the Antichrist, mga kapatid. Alam mo ba na infiltrate na ng spirito ng Antichrist ang buong Kristyanismo? Ang Christianity na nagtuturo wala ng law ay biktima ng spirit ng lawlessness, ng Antichrist. Ganon po katindi ang labanan na yan. Kaya hindi ako makatulog, kawawa naman. Kawawa naman. Sayang naman si pastor, ang bait pa naman. Maamong tupa. Mababait kaya mga pastor. Alam niyo ba mga pastor mabait? Mabait, malakas kumain ng baboy. Tapos galit sa sabat. Pero napakabait. Ha? Mabait. Dami kong kaibigan na pastor eh. Mabait po sila. Kaya lang, ang problema sa kanila, wala nang batas. Hindi naniniwala sa batas ng Diyos. Sabi dito, who gave himself for us that he might redeem us from lawlessness and purify himself a peculiar people, zealous of good works. Siyang nagbigay ang kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Yeshua redeemed us for breaking the law. Then, after redeeming us for breaking the law, we continue to break the law. In the first place, kaya ka nga tinubos dahil sa pagsalangsang mo sa kautusan, ngayon na tinanggap ka na mo siya, patuloy ka sa pagsalangsang sa kautusan. Nonsense. It's nonsense. Tinubos ka sa pagsalangsang sa kautusan, ngayon tinubos ka na, mananatili ka sa pagkakasala, labag sa kautusan. Nonsense. Sabi niya, you redeem for, sabi niya, redeem us from lawlessness, zealous for good. Alam mo yung zealous? Masigasig. Yung masinop sa paggawa ng mabuti. Ano yung mabuti? Alam mo si brother, mabuting tao yan. Tingnan mo, sa pananalita pa lang, malumanay magsalita. Parang pare. Mga kapatid, magmahalan po tayong lahat. Ave Maria. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ikaw naman, ganyan simbahan, di ba? Totoong peace ba yun?
Totoong peace ba yun? Hindi po totoong peace yun. Alam mo yan, mabuting tao yan. Kasi tingnan mo, yung paano niya tinitreat yung kanyang mga anak, asawa, mabuting tao yan. Ibig sabihin, ano ba yung batayan ng mabuti? Di ba sinabi ni Yeshua, walang sino man ang mabuti sa inyo. Diyos lang ang mabuti. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos lang ang pwede magsabi kung ano ang kategory ng mabuti. It's the commandments that will determine what is good. It's not your opinion. What might be good in your sight might not be good for God. So pwede mong sabihin, it's good for me to go to church on Sunday, pero sa Diyos, it's not good. It's good for you. You think it's good. But it's not good. You're not even obeying the commandments of God to keep the Sabbath holy. Good ba yan sa harapan ng Diyos? To break the Sabbath? Hindi, nagsimba po kami, nagpupuri kami sa Diyos. Umiiyak-iyak pa nga kayo, pastor. Lumabas pa nga isip po namin. Nag-Holy Spirit revival pa nga kami. Mabuti ba yan? Sa tingin mo, mabuti yan. Sa Diyos, kamangmangan yan. Dahil sinuway mo yung kanyang banal na araw, nilipat mo sa ibang araw. That's the point. Kaya sinabi ni Yeshua, walang mabuti kahit isa sa inyo. Ang Diyos lang pwede magsabi kung ano talaga yung mabuti. Kaya kung gusto mong sigurado kung ano yung mabuti, ano yung mabuti? The commandment is good. The commandment is holy. The commandment is just. It's the Torah ang mabuti, mga kapatid. Ang Torah ang batayan ng kabutihan. Bakit ano yung sinasabi ng Torah? Bakit ka mabuti? Hindi ka pumatay ng tao eh. Bakit ka mabuti? Hindi mo inagaw yung asawa ng may asawa eh. Hindi ka nagnagaw. Kaya ka mabuti. Hindi mo pinagnanasa yung ibang tao. Yung property ng ibang tao. Sabi nun, sinunod mo yung Sabat, wala kang Diyos-Diyosan. At hindi mo pinawalang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Ikaw yung tunay na mabuti. Kaya sabi na Yeshua, those who lead many to righteousness will shine like the stars in the sky. Alam mo, masakit isipin kasi ang Torah, mga kapatid, ay prangka. Prangka kasi ang Diyos. Mayroon ba tayong may tago sa Diyos? Wala po, hubad tayo sa harapan ng Diyos. Mas maigi na lang, harapin natin yung katotohanan. Sino po ba ang mag-adyas? Ang Diyos o tayo mag-adyas para sa Diyos? Ang gusto ng tao, ang Diyos mag-adyas para sa kanila. Panginoon, pwede ba gawin mo yung Sabbath half day na lang? Kaya medyo hindi ko kaya mag-obey. Half day mo na lang. Sabi ng Diyos, half day ang blessing mo. Hihinap mo, di half day. Kalahati lang pagsunod mo, di kalahati din ang blessing mo. Kaya mga kapatid, naintindihan ko na finally. Ang pangarap pala ng Diyos, ang Torah, mga kapatid, sa buong mundo. God had a dream. His dream is the whole world will keep the Torah. But it's impossible because man is sinner. Pinadala niya si Yeshua to make it possible. With the Torah now, it's possible, mga kapatid. Kaya ang pangarap ng Diyos na natili ngayon sa Torah movement, may pag-asa pa, may pag-asa pa, may pag-asa pa. Amen? So the opposite of lawlessness is lawfulness. Lawfulness will, ibig sabihin, good works.
Halimbawa, pag sinasabi ni Paul kung ano yung Torah, he talks about charity. He talks about helping the poor. He talks about helping the needy people. He talks about even sa business practices. Sa Torah kasi, bawal mag-charge ng interest pag kapatid yung umutang. Sa Torah yan. Torah yan. So, hindi pwede yung Bombay. Torah. Even pag marami pong klaseng Torah, kaya nga, one of the most misunderstanding topic is sa Torah is yung commandment. Ano ba talaga yung commandments? Marami pong klaseng commandments. May commandments para sa dalaga. Ano yung commandments para sa dalaga? Pinigay yung mga dalaga, ha? Ang gusto ng Diyos, pag nag-asawa kayo, virgin kayo. First class marriage. Pag hindi na virgin, anong tawag doon? Second class ka na lang. Ano yung sunod sa second class? Third class. Wala nang kabanalan, wala nang honor, wala nang... See? Masama ba yun? Masama ba yun? O kayo na may mga anak na dalaga, gusto nyo ba yun para sa anak nyo? Ha? Yun ang ibig sabihin, that's the highest goal. Pero unfortunately, maraming tao, dahil sa kakulangan ng kaalaman, binabaliwala nila yon. Ngayon, sa mundo, ano sa mundo? Mahalaga pa ba yung virginity ng dalaga? Binibigay na lang. So ngayon, bumababa na yung uri ng pagkatao ng mga babae. Yung danghal mo, yung respeto sa iyo, bumababa na rin. Yun ba ang gusto mo? Oh, mabuti ba ang Torah? Stricto? Yes, pero mabuti ang resulta. Kagalang-galang. Para respeto, honorable in the sight of God and in the sight of men. Ibe-bless ang inyong marriage. Ibe-bless ang iyong henerasyon. Ibe-bless ang iyong mga anak at mga apo hanggang sa kaduluduluhan. Kaya God has a dream, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo one of the most, if you're going to do the study about Torah, mga kapatid, next to the Shema, next to the Ten Commandments, one of the most, pakinggan nyo mabuti, lalo kayo mga dalaga binata, pakinggan nyo mabuti, ngayon nyo lang ito marinig. Next to the Ten Commandments, ang pinaka-importanting commandment sa Torah is family purity. Live my lips, mga rin. Family purity. Pag wala yung family purity, mawawala ang henerasyon mo. May tendency mawala kayo at mapahamak sa Diyos. By preserving the family purity, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi nagtutura na pre-preserve ang buhay nyo, na pre-preserve ang community, na pre-preserve ang blessing, pati yung lahi ng mga lahi ng lahi nyo, ma-pre-preserve, mga kapatid, hanggang sa pagbalik ng Panginoon, hanggang sa pagpasok sa Kanya. Ngayon, isusugal ba natin yan? Tayo na nga lang ang Torah community. Ngayon, gagayahin natin ang mundo? Hindi, sabi ng Facebook kasi si Sweet Taylor, tingnan mo si Sweet Taylor, nakapanty lang mo, kumakanta. Ha? Taylor Swift. Tuwag-tuwa ka, nakita mo, ang galing kumanta mo, ang ganda ng boses, nakapanty lang mo. Siguro ka maganda gayahin niya. Ano mangyari sa inyo? Kung ang idol mo na si Sweet Taylor Swift. Wala na. Yan, insert natin nawawala na yung purity. Dapat katulad ni Agnes. Tingnan mo, tayo Agnes, Agnes.
Tayo, tayo, tayo. Tayo, tayo. Tingnan mo yung attire ni Agnes, oh. Putik, putik. The 10 wise virgins. Hindi, pinuri ko lang kasi ang ganda ng attire niya eh. Puti, dalaga. Papakasalan ng Yeshua. Hindi, simbolo yun ng purity. Alam mo, yan ang gustong isama ng Diyos sa forever. Sasama yung gusto mo. Yan ang isama niya sa forever. Kasi ang Diyos, pure din ang Diyos eh. Kaya para sa karya ng Diyos mga kapatid, meron din parang temple courts pala yan. Merong outer court, may inner court, may holy court. Pag hindi ka pure, hindi mo makikita si Yeshua face to face. Nasa labas ka lang ng gate. Hindi ka mapasok. Diba, without holiness, no one can see me. It's only the pure in heart. Blessed are the pure in heart. Kaya nga, no wonder, the Torah is the biggest challenge of my life personally. To understand this and to preach this kind of message. Sabi ko, I'll give it my best while I'm alive. I'll give it my best shot, sabi ko. Bigay ko lahat ang pwede kong ibigay para sa Torah. Ito pala yung perfect na will ng Diyos. Hindi makita-kita ng Christian. Diba? Napansin mo yung Torah, pati pagkain, maingat ka. Pati sa pananamit, maingat ka. Pati sa pag-aasawa, lahat yan maingat. Bakit? Ang tawag niya, treasured people ka ng Diyos. Asawa ka ng Diyos. You will inherit the world with Yeshua. Grabe po ang reward ng mga Torah keeper. You will enter the kingdom, you will rule and reign with Yeshua. Basta-basta lang ba yan? Isasama ba ng Yeshua yung mga ayaw sa batas niya? Hindi, Pastor, naglingkod kami, nagpray kami sa mga demonyo. Lumayas nga yung mga demonyo eh. Nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala, gumawa ng mga mabubuting bagay, sabi ni Yeshua, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. You doers of lawlessness. You do not know me. Sabi niya. Sabi dito, and the Son of Man, sabi dito tungkol sa end times, the Son of Man will send for his angels, and they will gather out his kingdom all stumbling blocks, and those who practice lawlessness, and they will throw them in the fiery furnace. In that place will be weeping and gnashing of teeth. Saan itatapon yung lawlessness, yung ayaw sa Torah? Sa gad-dagadang apoy. Hindi nila alam. Tingnan nyo kung gaano kawawa ang mga Christian ngayon na ayaw sa Torah, ayaw sa batas. Nilalagay nila sa alanganin yung kaligtasan nila. Pastor, nagja-judge ka. John 3:16, Pastor, for God so loved the world, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Tingnan mo, maniwala ka lang, may everlasting life ka. Saan ka ba nag-aaral ng Bible School? Ituloy mo kasi hanggang dulo. Ha? John 3:36, those who obey the Son, those who believe in the Son will have eternal life. Those who will not obey the Son will not see life. In fact, kung basahin mo sa John 3:18 hanggang 23, it talks about those who love darkness than light. Ano yung light na represent kanina? The Word is a lamp. The Torah is light. So pag ang light ay representative of the Torah, what's darkness? Those who love darkness rather than the light, sabi ng John 3:20 hanggang 23. Sino yun? Mga ayaw sa Torah, mga kapatid. Kaya talaga ang Diyos, talagang
ang Bible pala, maraming nakatagong kahulugan na hindi mo basta-basta makita. Bakit? Sabi ni Yeshua, binibigay niya lang ang pag-unawa sa mga pinili niya. So people who read the Bible are still blind hanggang ngayon. Yun ang masakit na katotohanan. Pero dahil God is love, patuloy po tayong nangangaral sa Kanya. Amen? Hanggang dyan na lang po tayo sa Book of John. So tayo po tayong lahat. May continuation pa po ito. So this is a series about faith, works, salvation, the relationship between faith that results in good works that results in salvation. So through faith, we'll do good works. Works is the commandments of God. Keeping the commandments will result in your ultimate salvation, entry to the kingdom that is forever, mga kapatid. So we're in good hands. Nasa tamang daan po tayo. We're in the right path. Yeshua is the way. Pag sinabing Yeshua is the way of the Torah. Yeshua is the walking Torah. Sinusunod natin si Yeshua, the walking Torah. So, alam mo, nandito na lahat ng maganda sa atin. Amen? Magaling mo na. Shabbat Shalom. Prof, pray. Oh, tara. So, Chris, pwedeng mag-lead ng Aaronic benedictions. So, sa mga Facebook, Shabbat Shalom, pasensya na po kayo. Ganito po talaga kung magturo. Wala pong kinikilingan. Ha? Wala? Pawang katotohanan lamang. Yun. Pero magkaibigan po tayo. Friendly po ako. Shabbat Shalom. Tayo mga